Una nating i-discuss is yung discount problem. Ano? So pag sinabing discount, ibig sabihin, kailangan mong magbawas ng certain percent doon sa ating original na price. Okay? So for example, a pair of shoes costs 2,000 pesos and is sold at a 20% discount. What is the sale price? Okay guys, so meron tayong original price dito, ano? Or original cost, which is 2,000 pesos. Tandaan nyo guys, kapag hindi pa nagagalaw, kapag original cost pa yan, equivalent yan always sa 100%. Okay? Ayan. Kapag na-discountan ka na, nabigyan ka na ng 20% discount, ibig sabihin, magma-minus ka dito sa 100% natin na original cost ng item mo. Okay, so kapag discount guys, always kayo magma-minus ha. Ayan. So 100% minus 20%, that is equal to 80%. Okay? Meaning 80% na lang guys yung babayaran mo sa original item mo, which is sa 2,000. Okay? So para makuha mo guys yung sale price niyan, kailangan mong i-multiply si 2,000 kay 80%. So ang gagawin muna natin guys, kailangan muna natin i-convert si percent into decimal. So para magawa natin yan, kailangan nating mag-move ng dalawang decimal places papunta sa left. 1, 2. So yung 80% guys, kapag kinonvert mo into decimal, that is 0.8. Okay? Yan. So 2,000 yung original cost natin, i-multiply natin sa 80% which is 0.8. 8 times 0 is 0. 8 times 0, 0 pa rin. 8 times 0 is 0. 8 times 2 ay 16. And then bilangin mo kung ilang decimal places. So isa. So mag-move ka lang rin dito. Bawiin mo yung decimal place na isa dito sa sagot. Okay? So final answer natin ay 1,600 pesos. Yan na guys yung sale price niya after niyang magkaroon ng discount na 20%. Ayan. So, letter C. Ayan. So, mapapansin mo naman guys, 2,000 yung original na cost niya. Na-discountan ka, ibig sabihin, nabawasan ka, di ba? Ayan. So, reasonable naman guys yung 1,600 pesos. Next. So, lahat naman nakakuha, no? Tuloy lang natin to guys. So, a jacket worth 1,500 pesos is offered at 10% off. How much is the discount? So, discounted ka guys ng 10% sa 1,500. So, di ba kapag discounted ka, always mong ima-minus yan sa 100%? Ayan. So, 90% na lang guys yung babayaran mo kasi nga discounted ka na ng 10%. So, 1,500. Para mas madali yung pag-multiply natin guys, always natin gagawing decimal yan ha. So, yung 90% guys magiging 0.9 kasi move mo yung decimal places niya ng dalawang beses papunta sa left. Okay? So, 0.9. I-multiply lang natin to. Ayan. Actually, hindi pala ganun, no? Kasi ang hinahanap pala yung discount lang. Ayan. So, hindi na natin kailangan magganto pa. Ayan. So, pwede na nating irekta. 10% na kagad. Kasi yung discount lang naman yung hinahanap, hindi naman yung final price. Ayan. So, ang 10% guys, equal yan sa 0.1. So, i-multiply lang natin ng 0.1 itong 1,500 natin. Okay, so that is 1,500 pa rin pero may isang decimal place dyan. So, mag-move ka lang rin dito. So, that is equal to 150 pesos. Ayan. At ang shortcut niyan guys, kapag kumukuha kayo ng 10% of any number, kapag 0 na yung dulo guys, pwede nyo na lang tanggalin yan para 150 na lang kagad. Yan, ito na lang yung kunin nyo. Okay. Or kung hindi naman siya 0 yung ending, mag-move lang din kayo ng isang decimal place ng isang beses sa papuntang left. Okay? Halimbawa, 10% of 1,699. Mag-move ka lang ng isang beses. Ayan, ang 10% niyan, 169.9. Okay? Ayan, so next. A laptop costs 40,000 pesos and is sold at a 15% discount. How much is the discount? Okay, so discount pa rin guys. Anong sagot natin dito? So madali lang ito, no?
So may dalawa kayong solution na pwede nyong gawin para mas mabilis nyong ma-solve. Yung chop-chop method or i-multiply nyo na lang ng diretso. And mag-move na lang kayo ng dalawang beses sa inyong decimal places. Okay, so merong nagsagot ng letter B. Okay, so anong ginamit nyong method guys? Yung minumultiply or chop-chop method? Para sa akin, ang pinakamabilis na gawin dito ay chop-chop method kasi nga 15% lang. So yung 15% guys, napakadali kasing hatiin yan. That is 10% tsaka 5%. Ano ulit yung 10% ng 40,000? Diba kapag meron kang hinahanap na 10% of any number, cancelin mo na lang yung isang zero kapag zero yung ending or mag-move ka ng isa. So that is from 40,000, ang 10% niyan, that is 4,000. And ang 5% ng 4,000 or kalahati ng 10% na 4,000, that is 2,000. Ayan. And then add na lang natin to. So ang sagot natin ay 6,000. Ayan. So chop-chop daw. Multiply pero yung 4 at 15 lang. Ayun. So isa rin guys sa ano natin, trick natin to. Kapag maraming zero, ayan, yung mga non-zero na lang yung kunin mo. So 15 times 4 lang siya, which is 60. Then tingin sa choices, andito si 60. Ibig sabihin guys, choice B na yung sagot kahit hindi mo na i-solve lahat pati yung mga zeros. Okay? So may dalawa kayong solution guys. Bahala na kayo kung ano yung sanayin yung gamitin. Next, address costs 2,500 pesos and is sold at a 20% discount. What is the sale price? Multiply pero yung 4 at 15 lang tapos add kung ilang zero. Ayun. So magaling si Sir Wayne, no? Ayan. So marami ring ano guys, no? Madaming use yung ganong technique lalo na mamaya kapag simple interest. Kapag napaka lalaking number tapos madaming zero. Guys, mayroong nagsasagot ng letter B, meron din letter C. So, iba-iba kayo ng sagot guys. So, tignan natin kung sino yung tama sa inyo. Okay, so letter C naman na karamihan. So, address cost 2,500 pesos. Lagi nyong tatandaan guys, yung original price, that is 100%. Discounted ka ng 20%. So, kailangan mong i-minus yan sa 100%. So, ang babayaran mo na lang guys ay 80%. So, i-multiply mo guys yung 80% dito sa 2,500. Kapag ginawa mong decimal yan, di ba mag-move ka lang ng dalawang beses. So, ang decimal ng 80% ay 0.8. So, i-multiply lang natin dito. Okay, so 0, 0. 8 times 5 ay 40. Carry 4. 8 times 2 plus 4, that is 20. And then, bilangin mo kung ilang decimal place. Isa. So, bawiin mo lang din sa sagot. Isa lang din. So, final answer natin guys ay 2,000 pesos or letter C. Madali lang, di ba? Mga discount problem guys, always naman pababayan. Okay? Kapag kumukuha ka naman ng profit or markup, kailangan mo namang pataasin. Pero kapag discount, syempre, always magbabawas yan. Okay? Okay, so next guys, try nyo nga ito. A cell phone originally costs 12,000 pesos and is discounted by 10%. What is the sale price? Tignan natin kung sino yung unang makasagot dito sa tanong natin na ito. Letter B, sabi ni Sir Glenn Paul. Okay? Glenn Paul. Ayan, siya yung naunang nag-letter B. Letter C naman daw, galing kay Ma'am Janice Matinong. May iba pa bang sagot dyan, guys? Okay, so karamihan naman sa inyo ay letter B. So, i-try natin guys kung sino yung tama sa inyo. Ayun, si Ma'am Shi dyan, letter D din. Okay. So,
Ang original cost mo ay 12,000 pesos. Discounted ka ng 10%. Anong sabi ko kapag discounted? I-minus mo yan sa 100%. So 90% na lang guys yung babayaran mo sa original price. Okay? So 12,000 times 0.9 kapag ginawang decimal, yung 90%. Diba? Kasi mag-move ka lang ng dalawang beses. So 9 times 0 is 0. 0, 0. 9 times 2 ay 18. Carry 1. 9 times 1 plus 1, that is 10. Ilang decimal places? Isa lang. So bawiin mo sa answer, isa lang din. So final answer natin ay 10,800 pesos. Okay? So letter B. Ayan. Or pwede ring 12 times 9 na lang, ano? So mas madali lang rin. Kesa nagmumultiply kayo ng may decimal point, halimbawa, ang minumultiply ninyo dito, 12,000 times 0.9, di ba? Pwede naman na yung mga non-zero na lang yung gamitin ninyo. 12 times 9, that is equal to 108. Ayan. And then, titignan mo ngayon sa choices, saan ba yung may 108 dyan? Ito, si choice B. Ayan. So, mas napapadali kapag ganun. Ayan. So, sabi yan ni Ma'am, Sherry Peranja. Okay, next guys. A watch originally cost 5,000 pesos but is sold for 4,000 pesos. What is the discount rate? Restart try nyo po. Nag-restart na ako kanina guys eh. Pero nawawala talaga. Natatanggal yung share screen. Okay, sa letter C, yung mga sagot natin. So, paano nyo kinuha yan guys? May formula tayo dito, ano? So, kapag nag-increase or nag-decrease ka, same lang naman siya ng formula. Meron tayong formula dyan. Percent increase. Percent increase tsaka percent decrease. Ayan. So, ang formula natin dyan ay difference over old value. Okay? So, pwede nyo i-identify muna yung given natin. Yung 5,000, yan yung original cost niya. Kapag sinabing original, yan yung old value. Okay? So, nung na-discount ka na, discounted ka na, naging 4,000 pesos na. Ibig sabihin naman itong 4,000 yan yung new value. Ayan. So, yung iba guys, ang ginagamit nilang formula, old minus new over old. Okay? Pero para hindi kayo malito, kasi may kasi, chances yan na mauuna si new kaysa sa old. Ang gagamitin niyo na lang ito. Ayan. Difference over old. Pag sinabing difference guys, yung malaking number, minus mo lang naman sa maliit na number. Ayan. So, 5,000, unahin mo yung malaki, minus mo sa 4,000. And then over, yung old guys, yung 5,000 siya. Yung original. Okay? So, 5,000 minus 4,000, that is, yan, 5,000 to. 1,000 over 5,000. So, pwedeng i-cancel guys yung tatlong zero sa unahan, sa taas, and tatlong zero sa baba. So, 1/5 na guys. So, paano mo gawing to? Paano mo gagawing percentage? So, may paraan dyan. Pwede mong i-divide or pwede mong i-multiply. Okay? So, kung i-divide natin yan, 1 divided by 5, kailangan mong maglagay ng decimal point kasi mas maliit si 1, di ba? And then magdagdag ka ng 0. 10 divided by 5, that is 2, di ba? And 2 times 5, that is 10. So, yung 0.2 guys, 0.2 kasi ito, yung 0.2 para maging percent yan, kailangan mo lang mag-move ng dalawang beses papuntang kanan, papuntang right. 1, 2. Then magdagdag ka na lang ng 0 dyan. And then yung percent. So, final answer natin guys ay 20%. Ayan. So, letter C. Paano naman kapag ginawa nating minultiply lang natin to by inspection lang. So, fraction kasi to and alam natin yung percent. Ang percent kasi guys, per 100 yan, di ba? So, kailangan mong makuha yung denominator mo as 100. Lag daw ba? Lag ba ako guys? Okay, so ang gagawin lang natin dito, kailangan mong gawing 100 itong si 5.
So, pwede kang mag-times 20 sa pareho. 5 times 20 magiging 100 na. Para per 100 na siya. And kung ano man yung nasa numerator, yun na lang din yung sagot. So, 1 times 20, that is 20. Ayan. So, ito guys, kapag ganito kasi yung fraction natin, malalaman na natin kagad yung percent kasi naka per 100 na siya. So, ang percent natin dyan ay 20%. Ayan. So, bahala na kayo guys kung anong gusto nyong solution dito. So, a television costs 30,000 pesos and is offered at a 30% discount. What is the sale price? So, ang gagawin lang natin guys, pareho lang din sa kanina, yung 30,000 na original cost niya, kailangan mong i-multiply sa 70%, di ba? Galing yan sa 100 minus 30, kaya naging 70%. Ayan. So, kahit ganun guys, no? 0.7 kasi yan kapag minultiply mo. Pwede mong i-multiply na lang ito, yung mga non-zero number. 3 times 7, that is 21. So, sagot natin dito, since dito si 21 ay 21,000. Ayan, pwede mo namang i-double check yan. Okay, so next guys. Yan, habol tayo guys ha. A table originally cost 10,000 pesos but is sold for 8,500. What is the discount rate? Okay guys, still discount rate yung hinahanap, ano? So kailangan lang natin gamitin kapag rate yung hinahanap, either percent increase or percent decrease. Yan. Pero dito percent decrease kasi bumaba siya, na discountan siya. Difference or pag minusin natin over yung original cost or yung original price, si 10,000. So 10,000 minus 8,500, that is 1,500 over 10,000. Ayan. So pwede na ma-cancel ito, dalawang 0 sa taas, dalawang 0 sa baba. Anong sinabi ko guys, kapag naka per 100 na, tignan na lang kung ano yung nakalagay sa numerator. Okay? So, ibig sabihin guys, yung 15 over 100, that is 15%. So, letter C. Diba? Mabilis lang naman siya. Nagigets ba ng lahat guys? May naguguluhan ba dyan? Okay, next guys, no? So, a bag originally costs 2,500 pesos but is sold for 2,000 pesos. What is the discount rate? Ang galing, sabi ni Ma'am Carol. Yan, gets daw. So, basta per 100 guys yung percent natin. So, makikita nyo naman na kagad yan. Okay, so still guys, discount rate, percent decrease ito, ano? So, percent decrease, that is equal to difference over old value. Ang old value guys, yung original na cost niya. Ito naman na yung new value niya. Okay? So, pag sinabing difference, yung malaking number minus mas maliit na number over yung old value natin na 2,500. Ayan. So, para hindi na kayo malito guys, kunin nyo na lang yung difference kagad. Baka mapagbaliktad nyo pa. Diba? So, 2,500 minus 2,000, that is 500 over 2,500. Ayan, may dalawang 0 guys sa dulo. Pwedeng i-cancel yan. Ang matitira na lang 5 over 25. Anong magandang solution dito guys? Para mabilisan lang yung pag-solve natin. Ayan, so gawin nyo na lang per per 100. So ilan yung kulang niya? Ano yung i-multiply nating number sa 25 para maging 100? Di ba times 4? Ayan, so 100 na to. Same lang din dapat sa taas, kailangan mo mag times 4. 5 times 4, that is 20. Ang sabi ko, kapag naka per 100 ka na, tignan mo na lang yung numerator. So that is 20% na yan. Ayan, so isang solution yan guys sa letter C. Okay? Or pwede rin naman, kung hindi mo pa rin sanay yung ganyan, hindi mo kaya mentalin, yung 5 over 25, pwede mong i-divide yan. Mauna si numerator, i-divide mo sa denominator na 25, maglagay ka ng decimal point dyan, magdagdag ka ng 0. 50 divided by 25, that is 2. Ang 0.2 guys, kapag ginawa mong percent, magiging 20% lang rin.
Ayan. So, lowest term daw. Yes, pwede rin namang i-lowest term mo. Kung mas mabilis ka mag-solve ng naka-lowest term. Ang lowest term ng 5/25 that is 1/5. Dapat kabisado nyo na rin guys yung 1/5 that is equivalent to 20%. Okay? Okay, so next guys, a dining table costs 25,000 pesos. It is sold at a 16% discount. What is the sale price? Magaan sa loob talaga pag ikaw nagle-lecture, coach. Thank you po. Ang hindi lang talaga hindi lang okay talaga yung biglang nagbo-black screen. Okay, so anong sagot natin dito, guys? Ayan, so parang paulit-ulit lang naman tayo, guys. Yung 16%, i-minus mo na kagad yan sa 100% para alam mo kung saan mo i-multiply. Ayan, so 84% na lang yung i-multiply natin dito sa 25. Okay? Yung 84% guys, equal lang rin yan kapag ginawa mong decimal, that is 0.84. Diba? So, 25,000 times 0.84. Ayan. Pwede rin guys yung mga na lang, no? Kung gusto mo, pwede naman si 25 times 84 na lang. Pwede lang rin yan. And tingin ka na lang sa choices. Pero multiply natin to lahat. So 4 times 0, 0, 0. 4 times 5 is 20. 4 times 2 plus 2, that is 10. 8 times 0 ay 0. Tatlong 0 yan. 8 times 5 ay 40. Carry 4. 8 times 2, 16 plus 4, that is 20. Ayan. And then add natin yan, that is 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2. Ilang decimal place? Dalawa. Okay? So mag-move lang rin tayo dito ng dalawa. So bawiin natin. Papuntang left naman. So final answer natin guys ay 21,000 pesos. So letter B. Ayan. So nakuha ba lahat? Hindi naman mahirap Multiply 25 times 84. Yes, pwede rin yan kapag may mga butal, may mga zero, may decimal. Kahit yung mga non-zero na lang i-multiply nyo guys. Ayan. So either makuha nyo dyan, siguro makukuha nyo dyan 2,100, which is andito lang rin kay choice B. Okay, so next guys, bonus question. Kayo naman na yung magsagot dito. Ayan. So kanina yung discount yung tinakal natin na topic. Ngayon naman is yung concept naman ng profit and loss. Ayan, so hindi pa maayos yung pagkasulat natin sa profit, yung spelling. Profit and loss. Anong sagot natin dito? Question lang to guys ha. Ayun, sabi ni Ma'am Janice, letter C. Ayan, kahit dapat kayo hindi na ituro to, alam nyo na yung sagot dito. Kasi obvious naman guys, kahit hindi mo alam to, hindi mo alam ang ibig sabihin ng profit, given ka ng dalawang value. Ito rin yung technique guys kapag nasa actual exam na kayo. Halimbawa may problem doon, merong dalawang given na value, and hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo, hindi nyo naintindihan yung problem, pwede kayong mag-trial and error. Try nyo lahat ng operation. Gawin nyo, mag-plus kayo, mag-minus kayo, mag-times kayo, mag-divide kayo. Kung sino dyan, yung meron sa choices, yun yung sagot ninyo. Kung sakaling magta-trial and error kayo. Di ba? So dito kasi 950, i-minus lang natin sa 800 kasi yan yung niya 950 yan yung pinambenta niya. Yung 800 yung pinambili niya. So meron siyang kita na 150. Ayan. So basic question to guys ha. Ganyan lang kadali kapag kumukuha tayo ng profit. So minus lang natin guys yung pinambenta natin sa pinambili. Okay, so ganito rin. Ngayon naman, yung loss naman yung hinahanap. Kanina na yung profit, di ba? So kapag sinabing loss, nalugi siya. Mas mahal yung pinambili niya kaysa sa pinambenta niya. So a computer was purchased for 30,000 pesos but sold for 27,000 pesos. What is the loss? Ayan. So basically guys, 30,000 pinambili mo, tapos ibebenta mo ng 27,000.
nalugi ka, 'di ba? Nalugi ka ng 3,000 pesos. Okay, so letter C. Okay, gets naman siguro to guys. Mga dadali lang naman sila. Okay, next. A television was purchased for 18,000 pesos and sold for 16,500. What is the loss? Basic question ulit guys. Kailangan lang natin i-minus yan. Kapag profit and loss, mag-minus lang tayo. Ayan, so that is 1,500 pesos. So letter C. Diba? Imposibleng din nyo pa makuha ito. Ano? Ayan. So next guys. A bicycle costs 4,000 pesos and is sold for 5,000 pesos. What is the profit percentage? Ayan. So bumalik tayo guys. Profit percentage, same lang siya sa percent increase. Ayan. Yung profit percentage, nag-profit ka, nag-increase ka. So tawag dyan ay percent increase. Di ba kanina guys sa percent decrease, discount naman yon. Dito naman is profit percentage. So percent increase pa rin. Pero tandaan nyo, pareho lang naman sila ng formula, that is difference over old value. Ang old value guys, tatandaan nyo, yan yung original cost niya, which is si 4,000. Ang new value niya, that is 5,000. Kasi nagalaw na siya, na-increase na siya. Okay, so difference guys, kailangan nating i-minus yung dalawang given natin, 5,000 minus 4,000 over yung old value na 4,000. So 5,000 minus 4,000, that is 1,000 na lang over 4,000. Tandaan nyo, may tatlong zero sa taas, may tatlong zero sa baba, pwedeng i-cancel yan. So may iwan na lang guys, 1/4. Dapat memorize nyo na ito, no? So 1/4 guys, that is equal to 25%. Ayan. So may ano ba dito? May namali ba? Dapat marunong na kayo mag-convert guys ng ano, no? Ng percentage to fraction and to decimal. Kasi magpipinsan yung tatlong yan. Pwedeng i-convert. Okay? Sasagot natin ay letter B, 25%. Okay, next guys. So, okay naman ito. Mag-aantay tayo ng sagot natin. A refrigerator costs 25,000 pesos but is sold for 20,000 pesos. What is the loss percentage? Basically, nalugi ka dito ano kasi mas mahal yung pinambili mo kaysa sa pinambenta mo. Ayan. So, anong sagot natin? Sabi ni Prince. Ayan. Sabi ni Sir Prince, that is letter C or 20%. Sabi ni Ma'am Josie Felix, letter D naman daw. Sabi ni Ma'am Rizalyn, letter C. Ayan, pareho pala na letter C. So sige, kahit yan na lang muna. May iba pa ba kayong sagot guys? Okay, so same lang naman guys yung formula ng percent increase tsaka percent decrease, di ba? Either nalugi ka or kumita ka, same lang sila ng formula. Percent increase or percent decrease, that is difference over old value. Ang difference guys, minus natin 25,000 minus 20,000 over old value guys, andito. Yung original value niya si 25,000. So 25,000. So 25,000 minus 20,000, that is 5,000 over yung 25,000 sa baba. Tatlong zero sa taas, cancel. Cancel sa baba, tatlong zero rin. 5 over 25 guys, alam nyo na to. So gawin nyo na lang siyang times 4 pareho para maging per 100. So 20 over 100, so equivalent yan sa 20%. Andito siya. So letter C.
Okay, so next guys. Nakakasunod ba lahat or ano? May mga nalilito pa rin ba sa percent increase tsaka percent decrease? Pwede kayong mag-comment. Tignan natin kung ano, ma-explain pa natin sa mga nalilito pa. Meron ba guys? Ayan, so wala naman na siguro ano. So sige, next tayo. A merchant bought a watch for 2,500 pesos and wants to earn a 20% profit. What should be the selling price? Ayan guys. Coach, bakit po divide by 4? Ma'am, ito po kasi yan. Okay? So, ang 25% kasi, hindi po divide to actually. Multiply siya. Ang 25% para maging 100, kailangan mo mag times 4. Okay? 25 times 4, magiging 100 siya. And always naman po kapag per 100 ang fraction natin, ang percentage niyan yung nasa numerator niya or yung nasa taas. Ayan, kaya naging 20%. Okay, so proceed po tayo dito sa next natin. Ayan, so kailangan mong kumita guys ng 20%, ano? So kapag kumikita ka, anong gagawin mo sa original na 100%? Yung 100% na original cost, para kumita ka ng 20%, kailangan mo namang mag-add. 'Di ba kapag nagdi-discount ka, magma-minus ka. Ngayon naman kailangan mo namang siyang i-add. So 120% naman guys, yung i-multiply mo sa original cost na 2,500. Okay? Paano i-convert itong 120,000 or 120% into decimal? Mag-move ka lang ng dalawang beses papuntang left. So ang decimal na yan guys, 120% that is 1.2 or 1.20 pero 1.2 na lang. Pareho lang naman. So yung 2,500 na original cost mo, i-multiply mo yan sa 1.2. Ayan, automatic na yan guys, tataas na yung presyo niyan. Kumita ka na ng 20%. So 2 times 0 ay 0, 0, 2 times 5 ay 10, carry 1. 2 times 2 plus 1 that is 5. 1 times 0 ay 0, 0, 5, 2. Okay? Ayan, so add na lang natin to guys. 0, 0, 0, 5 plus 5 that is 10, carry 1, so 3. Ilang decimal place? Isa. So bawiin mo dito, mag-move ko lang rin ng isa. So final answer natin guys ay 3,000 pesos. Ayan, yan yung ano natin. So letter C. May iba ba kayong ano dito? May solution pa bang iba? Meron pa. Pwede mong kunin mo na yung 20% ng 2,500. Pwede yung chop-chop method or kahit anong solution pa yan. And then i-add mo siya dito sa 2,500. Okay? Kapag discount, nagma-minus ka. Kapag profit, nag-a-add ka. Okay? Yan. So isulat ko lang para hindi nyo makalimutan. Kapag discount, nagma-minus ka. Kapag profit, kailangan mo namang mag-add. Ayan, para kumita ka, di ba? So, next. Yun, pwede rin yun. So, an item was sold for 3,600 pesos with a 20% profit. What was the cost price? So, anong sagot natin dito, guys? Antayin ko yung sagot ninyo. Ang tinatanong naman yung cost price, ano? Or yung original price natin. Ayan. Nung hindi ka pa kumikita. Okay, so may sagot ng letter A, 2,800, sabi ni Sir Prince. Sabi ni Ma'am Abigail, letter B naman. Sabi ni Sir Julius, letter A. Letter A kay Sir Mark, letter A kay Ma'am Vivian. Okay. Tignan natin. Ano kayang ginawa nila dito? Chop-chop method ako, sir. Chop-chop method. Paano ginawa mo? Paano mo i-chop ito? Tandaan nyo guys, ang hinahanap dito is yung cost price, di ba? Yung cost price. Nabenta na siya actually.
nabenta na siya and kumita na siya ng 20%. So ano yung cost price or yung original na presyo niya nung sabihin na lang ating bagong bili niya yung item. Ayan. So convert muna natin guys into equation ano. So an item sold for 3,600. So 3,600 yung pinambenta niya and yung item sabihin na lang nating variable n. Variable n, 'di ba? And kailangan mong kumita, profit, 'di ba? So kailangan mong mag times 1.2. Saan galing yung 1.2? Galing sa profit 'yan. Ayan. So chop-chop method daw tapos minus na lang. 'Yun daw yung ano nila, yung solution nila. Sir, bakit po yung ibang videos po dito nawala po? Message na lang po sila sila Teacher Gon. Hindi kasi ako yung nag-aano diyan, guys. Ayan, wala akong access diyan. Okay, so yung 1.2 guys, nakuha yan sa 100% plus 20%. Yan. So 120% yan. Kapag ginawa mong decimal, that is 1.2. Kaya naging 1.2 dito. Hindi ko naintindihan maigi tanong coach. Ayan, so kailangan yung intindihin guys. Nagbenta ka ng item ng 3,600. Yung pagbenta mo yan, di ba? Kumita ka ng 20% dyan. Ang tinatanong kung ano yung original price. Ayan, pwede ka namang dito, mag trial and error kung gusto mo. Okay, so 1.2 guys. So para makuha natin yung original na cost ng item natin, divide natin both side ng 1.2. Ayan. Makakancel na si 1.2 guys. N na lang yung matitira. Okay? So 3.6 divided by 1.2. Ito guys, para mabilisan lang, sabi ko nga sa inyo, kapag may mga decimal and zeros yan, ang di-divide mo na lang dyan yung mga non-zero. So 36 divided by 12 na lang. So kung mapapansin nyo yung 1 na lang natin siyang para mas madali lang yung pag-solve natin is 3. Dapat guys, yung mga kasunod niya dito 0 na. Saan ba yung may 3 dyan na 0 na yung kasunod? Ayan. So basically, kapag dinivide mo ito ng buo, ang makukuha mong sagot dyan ay 3,000 pesos. Ayun. So letter B guys ha. Tama si Ma'am Abigail. Okay, next guys. Sana naintindihan nyo yung concept ng profit. Ayun. Ito naman. A store owner bought a cell phone for 12,000 pesos and sold it for 14,400. What is the profit? Anong sagot natin dito? Lag daw? Lag ba ako guys? Ayan, letter C daw sabi ni Sir Prince. Ayun, so bonus question naman ito guys, di ba? So bumili ka ng 12,000, kahit isipin mong pera mo to. 12,000 yung pera mo. Yung puhunan mo, 12,000. So binenta mo siya ng 14,000. E di lang yung kinita mo? 14,400. Kumita ka ng 2,400 pesos, di ba? Ayan. So buy and sell lang siya. So letter C. Yan. So nagba-buy and sell yung store owner natin. Nagets ba guys yung concept natin ng discount and profit and tsaka yung profit and loss, discount problem tsaka profit and loss? Nagets ba yung idea natin doon kung paano mo minamanipulate yung ating mga values, no? So para makuha yung mga percent nila, yung percent increase, percent decrease.